Tapat sa balita, matatag at maaasahan. Walang kinikilingan, walang kinoprotektahan, balitang tama at totoo lamang. Dito lang yan sa Newsroom Pinas. Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayan at OFW sa buong mundo. Hindi ka maiiwan, unang-una ka sa balita. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para laging updated sa pinakamainit na issue ng bayan. Simulan na natin ang balitaan. Mula sa field, nag-uulat tayo ng malagim na trahedya. 70 minero ang nasawi sa isang malakas na gas explosion sa minahan ng karbon sa Hilagang China. Ito na ang pinakamamatay na sakuna sa pagmimina sa bansa sa loob ng mahigit isang dekada. Patuloy ang pagkalap natin ng mga impormasyon mula sa state media hinggil sa nakapanlulumong pangyayaring ito na yumanig sa buong bansa at sa mismong industriya ng pagmimina na matagal nang binabatikos. Naganap ang pagsabog dakong alas 7:30 ng gabi nitong Biyernes sa Liushengyu Coal Mine sa lungsod ng Changzi, probinsya ng Shanxi. Ang lugar na ito ay kilala bilang pangunahing sentro ng pagmimina sa China. Patuloy ang pagalingaw-ngaw ng mga sirena ng rescue vehicles na nagmamadaling patungo sa pinangyarihan ng insidente habang ang buong komunidad ay nababalot ng matinding pangamba para sa kaligtasan ng bawat biktima na naipit sa ilalim. Ayon sa state media, ang insidenteng ito ang pinakamalubha at may pinakamaraming nasawi na disaster sa minahan sa China sa nakalipas na dekada. Ang bilang ng mga nasawi na umabot sa 70 ay nagpapakita ng tindi ng pagsabog sa ilalim ng lupa. Ang trahedyang ito ay muling nagbukas sa mga matagal ng usapin at pagkabahala patungkol sa kaligtasan ng mga manggagawa sa minahan ng karbon na nagbubuwis ng buhay para lamang sa kapakanan ng nasabing industriya. Sa kasagsagan ng pagsabog, tinatayang nasa 247 manggagawa ang nasa ilalim ng lupa. Ayon sa ahensyang Xinhua, pagsapit ng alas 6 ng umaga nitong Sabado, nasa 201 individual ang matagumpay na nailikas mula sa minahan. Ang mga nakaligtas ay agad na binigyan ng paunang lunas at dinala sa mga kalapit na ospital upang masuri ang natamong sugat at mabigyan ng lunas para sa kanilang matinding trauma. Sa kabila ng matagumpay na paglikas sa karamihan ng mga manggagawa, nakakapanlumo ang balitang mayroon pang 9 na individual ang patuloy na pinaghahanap hanggang ngayon. Iniulat ng CCTV na ang rescue efforts ay walang patid na isinasagawa sa pag-asang matagpuan pa silang buhay. Isang tunay na pakikipagkarera sa oras ang ginagawa ng mga rescue teams habang patuloy na kinukumpirma ang eksaktong bilang ng biktima ng hindi inaasahang insidenteng ito. Upang masiguro ang mabilisang pagtugon, isang pangkat na binubuo ng 400 hanggang 500 rescue personnel ang ipinadala at nagsasagawa ng masalimuot na operasyon sa ilalim ng lupa. Ito ay kinumpirma ng Emergency Management Bureau ng Kinyuan County. Ang bawat segundo ay mahalaga, kaya't ang mga eksperto at sanay na rescuer ay walang pagod na naguhukay at naghahanap sa mga guho sa kabila ng matinding panganib na nag-aabang sa kanila roon. Hindi madali ang kinakaharap ng ating mga rescuer sa ilalim ng lupa. Iniulat ng Xinhua na ang antas ng carbon monoxide sa loob ng Liushengyu Coal Mine ay lumampas na sa ligtas na limitasyon. Ang nakalalasong gas na ito ay nagdudulot ng matinding banta, hindi lamang sa mga natrap na minero, kundi pati na rin sa sumasaklolo. Kinakailangan nilang gumamit ng espesyal na kagamitan at oxygen tanks upang makapasok ng ligtas at magampanan ang kanilang sinumpaang tungkulin. Agad na umaksyon ang pinakamataas na liderato ng bansa sa trahedyang ito. Naglabas ng direktiba si Chinese leader Xi Jinping na nanawagan para sa isang all-out rescue o buong puwersang pagliligtas para sa mga nawawala. Ayon sa Xinhua, binigyang diin ni Pangulong Xi na dapat ibuhos ng kinauukulan ang lahat ng makakaya at magagamit na yaman upang masigurong maililigtas ang maaari pang mailigtas mula sa madilim at lubos na mapanganib na ilalim ng minahan. Bukod sa utos na pabilisin ang rescue operations, mariinding inatasan ni Pangulong Xi Jinping ang mga awtoridad na magsagawa ng masusi at walang kinikilingang investigasyon upang matukoy ang tunay na sanhi ng nakamamatay na pagsabog. Giit niya, kailangang panagutin ang sinumang nagpabaya at ipatupad ang hustisya alinsunod sa batas. Ang hakbang na ito ay naglalayong magbigay ng katarungan sa pamilya ng mga nasawi na naghahanap ng kasagutan
Bilang pagtugon sa direktiba ng pambansang pamahalaan, agad na nagtungo ang mga matataas na opisyal at province-level leaders ng Shanxi sa mismong pinangyarihan ng insidente. Sila ngayon ang direktang nangangasiwa sa mga operasyon ng pagliligtas at nagbibigay ng suporta sa ahensya. Ang kanilang presensya ay nagpapahiwatig ng seryosong pagtrato ng gobyerno sa sakunang ito at sa pangangailangang magkaroon ng mabilisang solusyon at tulong para sa lahat. Samantala, sinubukan ng CNN na makipag-ugnayan sa kumpanyang nagpapatakbo ng minahan, ang Shanxi Tongzhou Group Liu Shenyu Coal Industry. Subalit nang makausap ang operator ng kanilang telepono, sinabi lamang nito na wala siyang alam sa mga nangyayari at agad na ibinaba ang tawag. Ang kawalan ng opisyal na pahayag at pag-iwas na ito ng kumpanya ay nagdudulot ng karagdagang pagkadismaya at pagdududa sa panig ng publiko na naghihintay ng malinaw na paliwanag mula sa kanila. Upang maunawaan natin ang konteksto ng lokasyong ito, ang probinsya ng Shanxi ay may napakahalagang papel sa ekonomiya ng China. Ito ang nangungunang probinsya na gumagawa at nagsusuplay ng karbon sa buong bansa. Sa katunayan, nagmumula rito ang higit sa isang kapat o 25% ng kabuuang supply ng karbon sa bansa. Ang operasyon ng mga minahan dito ay kritikal sa pagtugon sa malaking pangangailangan nila sa enerhiya para sa patuloy na pag-unlad. Ang carbon o coal ay nananatiling pangunahing pinagkukunan ng enerhiya sa China na isa sa pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. Sa kabila ng mga seryosong hakbang at pangako ng bansa na bawasan ang paggamit ng mga fossil fuels at lumipat sa mas malinis o renewable energy sources, hindi pa rin nila ganap na maiwanan ang paggamit nito. Ang malaking demand na ito ang nagtutulak sa mga kumpanya na ipagpatuloy ang pagmimina kahit pa nangangahulugan ito ng malaking panganib. Nakalulungkot mang isipin, ang industriya ng pagmimina ng karbon sa China ay mayroong napakasamang reputasyon pagdating sa kaligtasan ng mga manggagawa. Ang kasaysayan ng industriyang ito ay nabahira na ng napakaraming malagim at nakamamatay na aksidente. Ang pinakabagong trahedya sa Liushenyu Coal Mine ay isa lamang sa mahabang listahan ng mga insidenteng nagiiwan ng malaking katanungan kung sapat ba ang hakbang na ginagawa upang protektahan ang mga manggagawa. Kung babalikan natin ang kasaysayan, totoo namang nagkaroon ng makabulugang pagbuti sa mga panuntunang pangkaligtasan simula noong unang bahagi ng taong 2000. Nagkaroon ng mga industry consolidation upang isara ang mga mapanganib na minahan at paulit-ulit ding naglalabas ang gobyerno ng mga direktiba. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, patuloy pa rin nangyayari ang mga ganitong klaseng sakuna na nagbubuwis ng napakaraming inosenteng buhay. Hindi pa man tuluyang naghihilom ang sugat ng nakaraan, muling naulit ang ganitong kalbaryo. Matatandaan na noong taong 2023, 53 manggagawa ang nasawi matapos gumuho ang isang open-pit mine sa Inner Mongolia ayon sa ulat ng state media. Ang sunod-sunod na mga trahedyang ito ay nagpapakita na marami pang dapat ayusin at reformahin sa sistema ng pagmimina upang maiwasan ang sakuna. Sa kasalukuyan, patuloy ang malalim at masusing investigasyon upang tukuyin ang eksaktong pinagmulan o dahilan ng gas explosion sa Liushenyu Coal Mine. Tinitingnan ng mga eksperto kung nagkaroon ng kapabayaan sa ventilasyon, pagtagas ng gas, o kung may mga safety protocols na hindi nasunod. Ang resulta ng investigasyong ito ay inaasahang magiging batayan para sa mas mahigpit na regulasyon at pagpapanagot sa mga individual. Sa labas ng mga bakod ng minahan, isang nakadudurog pusong eksena ang makikita. Ang mga pamilya, asawa at anak ng mga minero ay nag-aabang sa anumang balita tungkol sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang bawat oras na lumilipas na walang malinaw na impormasyon ay nagpapabigat sa kanilang kalooban. Ang trahedyang ito ay hindi lamang tungkol sa istatistika, ito ay tungkol sa pamilyang nawalan ng haligi ng tahanan at mga pangarap. Ang balitang ito ay patuloy na nakatutok at masusing sinusubaybayan hindi lamang ng lokal na media sa China tulad ng CCTV at Xinhua, kundi pati na rin ng mga pandaigdigang ahensya ng balita. Ang pagtutok na ito mula sa internasyonal na komunidad ay nagbibigay ng pressure sa gobyerno ng China upang ipakita ang kanilang transparency sa paghawak ng krisis at ang dedikasyon na mapabuti ang kondisyon at kaligtasan sa paggawa. Sa pagtatapos ng ating ulat, muli nating inaalala ang 70 buhay na nawala at ang 9 na iba pa na patuloy na pinaghahanap sa ilalim ng lupa. Ang trahedyang ito sa Shanxi ay magsisilbing isang malungkot na paalala sa tunay na halaga ng kaligtasan sa lugar ng trabaho at ang mataas na presyo ng enerhiya. Patuloy naming babantayan ang mga kaganapan at mga susunod na hakbang ng mga awtoridad. Ito ang inyong tagapag-ulat.